Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 27 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:08 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Ruben Padilla. Opo, ay ang dami ng balita na yung patungkol sa kanya. Ang dami na eh. Kahapon ay balita yung ABS-CBN hinire siya na aywan ko, gaganap ata sa isang teleserye. Yung mga tao umaayaw na. Yun po ang balita kahapon. Pero hindi po yan ang tatalakayin ko. Ito si Ruben Hood Padilla, ang sabi niya, aalis na daw siya ng bansa sa 2028. Ay matatapos ang term niya kasi ay sa 2028. Opo, 6 years po yan na nanungkulan bilang isang senador. Ay talakayin po natin bakit siya aalis na, o ayaw na niya, o nadidismaya daw siya sa politika. Yan po ang sinasabi niya. Marumi ang politika o wala na raw pag-asa. Yun ang sinasabi niya eh. Ay ako, mayroon din akong analysis dyan patungkol dyan. Bakit siya aalis o ayaw na niya o maaring nag-take precaution siya. Yan ang nakikita ko dyan. Dahil nga ay yung mga sinasabi niya na walang kwenta, idle word po yan eh, yung mga sinasabi niya. Pagbabayaran niya yan. Opo, 100% po yan, pagbabayaran niya. Ay halimbawa, yung sinabi niya na sunugin man siya, ay mangangamoy Duterte siya. Ay bakit niya sasabihin? Hindi naman tinatanong, hindi ba? Mga patutsada lang po yan, o kaya ay kuwan nga yung walang ibig sabihin. Kasi hindi naman mangyayari. Paano susunugin yan? Hindi ba? Yung bahay niya siguro baka pwede pang hagisan ng apoy o ng gasolina. Ay pero siya lumalakad naman siya, makakaiwas siya. Hindi pwede yan. Kaya nga yung mga sinasabi niya po, mga patutsada lang yan. Pero kahit na ganyan ay pagbabayaran niya. Opo. Lahat po kasi ng sinasabi natin na idle word ay babalik sa atin yan. Opo. Ngayon ay wala na raw pag-asa. Ay oo nga siguro. Wala nang pag-asa. Kasi nga, ang nakasulat sa Biblia ay si Jesus Christ lang ang ating pag-asa. So, lahat yan, wala na tayong aasahan dyan. Our hope is in Jesus Christ. Yan po eh. At absolute po yan. Hindi pwedeng aasa ka sa tao o sa politika o sa mga kasamahan mo sa politika. Hindi pwede yan. Kasi nga Diyos ang pinakamakapangyarihan at Diyos po ang absolute. Pag sinabi niya, our blessed hope, hindi ba ay si Jesus Christ lang, totoo yun. Kasi nakasulat po
O ay ano itong sinasabi niya na wala na raw pag-asa yung politika natin? Ay bakit? Wari naman na iba-iba po ang paniniwala ng tao. Ako, naniniwala ako, kaya si Jesus Christ, noong hinuhuli siya ng mga tao, tumakbo siya. Noong gagawin siyang hari, kasi nakakabuhay siya ng patay, nakakagawa siya ng mga milagro, ay gusto nila maging hari, ay umalis siya, tumakbo siya. Kasi nga marumi ang politika. Nagtataka nga ako kay Kibuloy at kay Eddie Villanueva. Bakit gusto nila sa politika? Alam niyo po, may nakausap akong pastor dito Nagdebate kami mga 15 years ago. Noon ay okay pa pinagtatanggol ko si Eddie Villanueva kasi kumandidato siya ng presidente. Pero natalo na siya. Ngayon ay sumagi sa topic namin ay si Eddie Villanueva. Ang sabi niya sa akin noong pastor na Pilipino din ay bakit naglilingkod na siya sa kataas-taasang pangalan? Bakit gusto pa niyang bababa? Yun ang sinabi niya sa akin. Hindi ko masagutan Naglilingkod na pala sa kataas-taasan na pangalan, hindi ba? Naglilingkod siya kay Jesus Christ. Bakit bababa pa siya? Marumi ang politika. Hindi ko masagot Natamimi ako Ay ang sinabi ko na lang sa kanya, bilang isang born again kako, bilang isang nananampalataya kay Jesus Christ, gusto natin, ang mamuno sa atin ay yung maka-Diyos. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Kaya, at least, kung pagpipilian ko yung iba dyan, ay kay Eddie Villanueva na ako, sabi ko. Pero, hindi nga ganun ang kwento sa Biblia Hindi ganun. Si Jesus Christ, ay lumihis siya sa mga tao nung hinuhuli siya. Kasi nga ayaw niya ang politika. At alam ko yun. Kaya nga wala na akong masabi dun sa pastor. Magaling yung pastor. Magaling. Naglilingkod na pala siya sa pinakamataas na pangalan, ay bakit bababa pa siya? Bakit? Iyon ang sinabi niya Ngayon ay ito si Robin Hood Padilla, mga kwal lang ito. Marami nga nagsasabi bubo ito o kaya sayang lang ang pinapasahod dyan. Ay oo nga naman, hindi ba? Kaya nga nung hinire siya ng ABS-CBN, aywan ko may gagawin atang teleserye. Balita kahapon ay ang sabi ng mga tao ay wag nang manood dyan. Wag nang panoorin dyan dahil nabuwisit na sila kay Robin Hood Padilla. Ay ako rin Ay bakit ako, kung kasama siya, bakit ako manunood dyan? Hindi ba? Nakakabuwisit yan, hindi ba? Dahil nga doon sa mga patutsada niya. Sunugin man ako kanya, mangangamoy Duterte ako. Sabi niya. Ito po ang isishare ko lang po sa inyo, Dahil nga dyan sa mga pinagsasasabi ni Robin Hood Padilla. At yung huli, yung huli ngayon po, ang sinabi niya ay si Duterte daw ang pinakamagaling na naging presidente. Yun ang sabi niya Hindi ba? Ay sinagutan ko naman. Ang isinasagot ko naman doon sa YouTube. Kasi nasa YouTube po ay kung magaling yang kako, ay bakit nabilanggo siya? Bakit nakabilanggo siya? Kung magaling yan. Hindi ba? Kung magaling yan, ay dapat ay nakaalis siya ayan Hindi ba?
puro ang mga sinasabi ni Robin Hood Padilla ay puro walang kwenta. Opo. Sa bagay, hindi na natin maalis yan kasi nga ay siya ay sa palagay ko lang ay naging senador lang yan o number 1 senator yan dahil dun sa pandaraya. Dun sa vote counting machine na wala tayong alam dyan na dinadaya na pala. Yan. Yung dati na mano-mano ang nagbibilang o tao ang bumibilang, wala na eh. Kaya nga ngayon, napapansin mo ngayon wala nang kwan yung mga senador ngayon, 25 na eh. Hindi ba? Kasi nga ganyan. Oh. Dalawasingko na ang mga senador. Dahil nga doon sa pwede nilang dayain ang eleksyon. Hindi katulad noon, maalala ko, yung si Francisco Tatad at saka si Nicky Cositing at saka si Aquino Orita, TC Aquino Orita, hindi na lumabas eh. Kahit na humihingi sila ng tawad kasi nagkamali sila dun sa impeachment trial ni Irap. Hindi nila pinabuksan yung envelope. Ay bakit? Wala silang karapatan Ang karapatan lang nila is to acquit or to convict. Kung i-acquit nila, wala tayong kwan doon, walang masasabi. Pero yung wag bubuksan ang envelope, wala silang karapatan At doon nag-alsa ang mga tao at hindi na nga sila ibinuto. Hindi na lumabas yan eh. Yang tatlo na yan, pati ata sa congressman hindi na lumabas eh. Oo. Bakit? Ay matatalino po ang tao eh. Wala pang korupsyon po doon walang korupsyon Hindi lang nila pinayagan dahil sila ay identify na mga Irap senator sila noon. O tinandaan sila ng tao, hindi sila ibinoto. Kahit na umiiyak na sila. Humihingi ng tawad sa publiko, pero hindi na rin sila binoto. Dahil doon sa ginawa nila. Di ba? O, kaya kako, ay itong ginagawa ni Robin Hood Padilla, mas masahol pa ito Kasi kahit daw sunugin siya, mangangamoy Duterte siya O, pagbabayaran niya po yan. At ang dami pa niyang sinasabi. Pero hindi ko na iisa-isahin kasi nga ay puro mga walang kwenta Ngayon ito po ang isishare ko sa inyo. Itataas ko lang po Matthew 12 verse 36, ito po ang ating mababasa But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Ayan po They will give account on it. Sa iba kasi, they will give account of it in the day of judgment or thereof in the day of judgment. Kaya lahat po ng idle word na sinasambit natin, pagbabayaran po natin yan. Opo. Yung sinabi niya na sunugin man ako, sabi niya, ay mangangamoy Duterte ako. Anong ibig sabihin niya dyan? Hindi ba? Simple kung nagpiprito ka nag-iihaw ka ng isda, adi amoy isda yan. Kung bangus yan, bangus. Kung nag-iihaw ka naman ng usa, amoy usa yan. O kung baboy naman, amoy baboy yan. O kung baka, amoy baka yan. Ay, bakit sasabihin niya na magiging amoy Duterte siya? Hindi ba? Kalukuhan lang po yan. Pero pagbabayaran na yan. Kasi nga nakasulat, but I say unto you, si Jesus Christ po nagsalita nito, Kaya nga ako, maingat ako magsalita ng idle word Dahil dito, itong verse na ito,
But I say unto you that for every idle word men may speak, they will give account thereof in the day of judgment. Ay hindi natin alam yan, yung day of judgment. Pero marami po yan eh. Maraming day of judgment po eh. Ang sinusunod ko lang dyan ay yung sowing and reaping. For whatever a man sow, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ayan po eh. At hindi po nawawala yan kahit na Indiano ka o Arabo ka, may ganyan. Kahit na British ka, may ganyan. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Wala po sa relihiyon yan. Lahat po alam yan. Ang tawag dyan ng mga Indiano, karma. Opo. Ay sa atin din, tinatawag ng karma. Ay pero nga, ayan, the law of sowing and reaping. Ecclesiastes 12:14, ito po ang ating mababasa, no? For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ayan po. For God shall bring every work into judgment. May judgment po eh. Hindi ba? Kung niloko man nila yung eleksyon, ako alam ko niloko ni Duterte yan eh. Yung nasiro ang 8 diretso. Niloko nila yan. O ngayon, okay. Niloko nila. Ngayon, bakit? Ano ang inaasahan ni Duterte? Ay tutulungan siya ni Robin Hood Padilla. Ay wala naman maitulong yan eh. Hindi ba? At ang nangyayari pa, mas nagagalit ang mga tao kay Duterte. Bakit? Ay pinapasahod natin yan eh, si Robin Hood Padilla. Baka nga 1 milyon ang nagagastos dyan sa kanya ng gobyerno, lahat-lahat na. Yung sahod niya at saka yung mga allowance niya o mga kung ano pa yan, mga bodyguard o ano na pinapasahod ng gobyerno. Hindi ba? Kaya galit na galit ang mga tao. Yung inaasahan ni Duterte na tutulungan siya, hindi eh. At ang masama pa dyan, ang napakasama dyan, ako ini-expect ko bandang hulihan, ay yung ini-expect ni Duterte, it is the reverse. Mari-reverse yan. At yun po ang napakasakit. Kailangan yan eh. Kailangan ganun eh. Kasi naobserbahan ko, paano ba parusahan ng Diyos ang mga ganyan tao? Yung ini-expect nila hindi mangyayari at yung ini-expect nila na reverse. Na reverse. Opo. Talagang yung iba hindi matanggap eh. Hindi matanggap. Nasisira ang pag-iisip o nasisira ang ulo. Dahil hindi nila sukat isipin eh. At kung ano-ano lang sinasabi. Gusto ko putulan ng ulo, hindi ba? Bakit niya nasabi yan ni Sara Duterte? Kasi nga nare-reverse eh. Yung inaasahan nila na niloko nilang eleksyon na ginawa nilang presidente si Marcos, hindi ba? Binihisan nila eh. Binihisan nila ng kapangyarihan. Pero hindi ganun ang nangyari eh. Ayan po, kaya napakasakit po niyan at hindi po kayang tagalan ng tao yan. Hindi kaya. Para lang yung mag-asawa yan na nangalon niya, yung isa. Ay yung iba nasisiraan ng bait o nasisira ulo. Ganyan po yan. Baka darating ang pagkakataon na ganyan. Kasi nga isa yan sa judgment ng Panginoon. Na yung inaasahan mo, si Bongbong Marcos, hindi ba? Hanggang 3 months lang yan, hindi ba? Pero mag-4 na taon na po eh. At ngayon pa, yun pa ang nagdidiin sa kanila. Ay, kasalanan ba ni Marcos yan? Hindi po. Hindi kasalanan ni Marcos yan. Wala siyang magawa kasi
Yan na po ang ibinibigay ng Panginoon. For it is God who gave us both. O for it is God who work in us both the will and to do. Yung will, Diyos po ang nagbibigay niyan kay Marcos. O alam ko po yan. Ay simple ay nag-umpisa lang yan sa hindi magkasundo sa partihan eh. Ayan po eh, hindi ba? Partihan, nalulugi yung isa, ay aangal talaga tinawag na sakim, hindi ba? Tambaluslos ata, sakim yan eh. Ayun na, doon na nag-umpisa. Ayan po kaya nga ito si Robin Hood Padilla ay may araw din ito na sisingilin ito ng Panginoon. At yan siguro, napapansin niya na nalalapit na, kaya ay aalis na lang siya ng bansa. Ganun po yan. Romans 2 verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ayan po. May kuwang kasi, mayroong araw na yung tao ay yung mga sikreto niya ay ibubulgar yan o kaya ay magkakabunga yan o kaya may judgment yan. Kahit anong sikreto yan. Katulad yan, halimbawa na ngayon ay hindi ako naniniwala na number 1 yan si Kwan ay dinaya lang yan. Kasi nga vote counting machine ang bumibilang. Ay pero nga mahahayag yan. At unti-unti nga na mahahayag. At hindi lang yan, parurusahan po ng Panginoon yan. Parurusahan. Ay tignan nyo lang ngayon yung si Madriaga, hindi ba? Confident ni Sara Duterte. Bakit bumaliktad? Ay matigas ang ulo hindi ba? Matigas ang ulo. Hindi ba? Kaya ganyan sila. Kaya ay grabe po yan. Ang katigasan ng ulo nila. Sinasabi na nga ng Kwan sinasabi, may mga number na nga o may nagtitistify na na yung gumawa katulad nila Las Cañas, si Mutabato, sila ang triggerman, sila ang pumatay, ay sinasabi na nga nila ang totoo matigas pa ang ulo hindi ba? Ay ayan nga, ay darating pa yan. Darating pa yung mga tao na dating kasangga na mag-testify. Kasi nga ay sa katigasan ng ulo, hindi ba? Sa katigasan ng ulo. Ang rason nila ngayon yung sa bank account daw, 1,000,000 ang diniposito, 1,000,000 din ang winidraw. Adi wala na, sabi nila. Ay oo nga. Ay pero may nagdeposit ng 55 million yung mga drug lord. Ayan po wala na kong pakialam dyan kung winidraw nila o hindi. Pero nga ang sabi nila ay na-withdraw. Ang ibig sabihin yan ay active o kaya ay ginagamit nila. Mabuti sana kung diniposito doon ang 55 million, hindi nila wini-withdraw. Ay hindi ko alam yan. Pwede nilang sabihin, hindi ko ginagamit yan o kaya wala akong alam dyan na nag-deposit sila. Ay alam nila kasi nga ay wini-withdraw nila Hindi ba? Mga tanga itong mga kwan na ito, mga DDS, yan nagbablog ngayon sa YouTube. Nagdeposito daw ng 55 million, ay pero winidraw din ang 55 million. Adi wala nang balance. Ay oo nga, kasi nga ginagamit Ibig sabihin yan, ay wag na natin pansinin yung saan nila ginamit. Ang pansinin natin, sino lang ang nagbigay, magkano ang ibinigay at ano ang date. Ganun lang. Hindi ba? Bakit pa natin iisipin saan nila ginamit? Hindi ba? Ay baka ibinayad lang yan kay Kaupman, hindi ba? Ayan po. At yung ang sinasabi ko dito, bakit ganyan ang ginagawa ni Robin Hood Padilla? Palagay ko na parang naaaninag na niya,
bagamat ito ay madilim pa rin, pero naaaninag na ay malapit na yung pinagagagawa niya, magkakaroon ng bunga yan. Opo. Yan Kaya ganyan. Kaya ang sabi niya ay ayaw na niya sa Pilipinas. Ayaw na niya. Hindi ba? Aalis na raw siya ng Pilipinas. Ay wala naman problema yun eh. Ang sabi ng iba, adi umalis ka, ay nakaganansya ka na, hindi ba? Ang laki ng sahod, hindi ba? Ay yan nga kagagawa ni Duterte. Pero ibabalik yan kay Duterte, doble ang sakit niyan. Doble. Dudublihin yan. Opo, maniwala po kayo sa akin dahil pinag-aralan ko na po yan eh. Pinag-aralan ko na. At kung ako nag-aral ay matindi po yan kasi sinusubaybayan ko eh. O kaya may mga Bible verse ako na alam na iuugnay ko dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.